Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang 8 incredible ways kung paano gamitin si ChatGPT Agent. Nirelease to a few months ago and napapansin ko ang daming gumagamit ng ChatGPT pero hindi nila talaga nagagamit ng tama yung agent mode. So pag-uusapan natin kung ano ba to, bakit siya iba at syempre 8 solid na ways kung paano mo siya magagamit sa sarili mong buhay. Pinaka-easy na way para ma-visualize kung ano si ChatGPT Agent mode, isipin mo siya parang virtual employee. Parang meron kang tao na may laptop na kayang gumawa ng multi-step tasks on your behalf. Sa agent mode, kaya niyang mag-browse ng web, magbasa ng documents at images, gumawa ng real files like spreadsheets or presentations. At pwede ka ring mag-run ng recurring workflows. Bibigyan mo lang siya ng goal, tapos siya nang bahalang mag-figure out step by step kung paano tatapusin yon. Hindi mo na kailangang isa-isahin lahat ng exact steps. May logic na siya at kaya niyang alamin kung paano gawin yung isang bagay based sa goal na ibibigay mo. So, kung iisipin mo para ka ngayong CEO ng isang team, pwede kang mag-delegate ng tasks at kaya niyang gawin yun nang hindi mo kailangang bantayan ang bawat galaw niya. Sobrang powerful niya talaga. Mas maraming tao dapat ang gumagamit nito. And goal ko sa video na to is gawing komportable kayong gamitin si ChatGPT Agent Mode at ipakita kung paano talaga siya magagamit in real life. Ngayon, unang kailangan mong malaman is kailangan mo ng ChatGPT Plus plan or higher. Around $20 per month siya as of now. Honestly, super worth it. Pag naka-sign up ka na sa ChatGPT Plus, unang gagawin mo is set up yung connectors mo. Punta ka dito sa bottom left corner, tapos settings. Then, punta ka sa apps and connectors. At i-connect mo yung mga apps na ginagamit mo. Most sa inyo, Gmail yan, Google Calendar, and kung gumagamit ka ng Slack, Zapier, Dropbox, or iba pang platforms, nandito rin sila. I-set up mo lang lahat ng yan. Kapag may na-encounter si ChatGPT Agent na hindi pa connected, ipoprompt ka naman niya to connect it. Ipapakita ko rin mamaya kung paano yun gawin. Tapos makakapag-sign in ka na dun mismo. So ngayon, pag-usapan natin yung 8 na solid ways kung paano mo talaga magagamit yung ChatGPT Agent. Yung una is gagamitin natin siya as a productivity assistant. Guys, lahat kayo na nanonood nito, pwede na kayong magkaroon ng AI assistant na basically tutulong mag-run ng reports at gumawa ng maraming tasks para sa inyo. So isang way para gamitin to is gumawa ng day-in report. Ita-type ko, act as my daily productivity assistant. Check my calendar for meetings today, yung email inbox ko, and send me a brief ng priorities ko every day at 6 a.m. PST. Ngayon, pupunta tayo dito sa plus sign. Tapos mag-go tayo sa agent mode. Then i-click ko yung submit. So as you can see, kung mag-hire ka ng tao para gawin to para sa'yo, syempre kailangan nila yung calendar at email inbox info mo. So i-click natin yung continue. Yung cool sa agent mode is may kita mo talaga kung ano yung ginagawa niya. Parang tinitignan niya yung actual screen ng assistant mo. Ayan. Nasa demo account ako ngayon. Hindi ko pa nakakabit tong mga to. Pero gagawin ko is pupunta ako dito sa button na to. Mag-go tayo sa Gmail. Magpapasign in siya sa Gmail mismo. Sundan mo lang yung steps tapos click continue. Gagawin din natin same thing sa Google Calendar. Ngayon, may kita mo na parehong connected na sila. Tapos, itatype natin yung continue. I-make sure na nakaselect yung I understand. Ngayon, irarun niya yung task. So, basically, bibigyan natin ng access sa email at calendar yung assistant natin. And ngayon, kaya na niyang gawin yung mga tasks para sa'yo. Isa pang idea is ipagawa mo sa kanya yung end of the week report. Kunwari, every day at 5 p.m. Send me a brief ng pinaka-importanteng nangyari during the week. Tapos, mag-send din ng full report at recap. Isama rin yung mga bagay na kailangan bantayan. Mga pwede kong improve next week. At ano yung nagawa kong maayos. Super dali nito para makapag-start agad kayo gamitin yung ChatGPT Agent. Gustong-gusto kong gamitin to for information compiling at pag-set ng mga report. Kasi mga bagay itong kailangan kong gawin daily. So nakakatipid talaga siya ng oras ko. Okay, number 2 naman is presentation maker. So pwede kang mag-type ng ganito. Create a 10-slide presentation on remote work trends for 2026. I-focus sa global hiring, productivity tools, at work-life balance. Gawin mong visually appealing, may modern aesthetics, tapos blue and orange minimalist theme. Pakilagyan din ng 2 pages sa dulo about paired recruiting, which is company ko bilang best overseas recruiting company. So dito makikita mo na nag-work na siya, gumagawa siya ng tamang searches, nagbabasa ng iba't ibang articles para makakuha talaga ng data. And kung panoorin mo to in real time, parang ginagaya niya talaga kung ano yung gagawin ng isang tao, right? Binigyan natin siya ng medyo high level na task na gumawa ng 10-slide presentation. Ngayon, gumagawa na siya ng iba't ibang steps para ma-produce yung best presentation possible. Nakikita mo rin exactly kung ano yung ginagawa niya at yung steps na tinatake niya. Personally, hindi ko na masyadong pinapanood habang ginagawa niya to kasi hindi naman kailangan. After some time, magiging ready na rin siya. And tulad ng sinasabi ko, kung wala naman siyang kailangan from you like input, login, credit card info, or kung ano man, hindi ka na niya gagalawin. Depende sa complexity ng task. Pwedeng ilang minutes lang or
minsan more than 30 minutes. Pero trust me guys, kung ChatGPT agent umabot ng 30 minutes, yung real human baka abutin ng 5 to 6 hours yan. So yan, ito na yung presentation na ginawa niya. Sobrang tipid sa time at resources. Syempre, papasok pa rin ako para i-fix ng konti at dagdagan ng sarili kong input. Kung iniisip mo naman kung paano makagawa ng super specific na prompts para sa ChatGPT agent, pwede mo rin gamitin si ChatGPT para tulungan ka. Kunwari, mag-type ka ng help me write a prompt to help ChatGPT agent make a media kit presentation for Charlie Chang YouTuber with sponsorship rates, etc. I-click mo yung submit and boom, meron ka ng detailed na prompt na pwede mong i-paste. May memory si ChatGPT, so may idea na siya about sa'yo base sa previous chats nyo. And basically, habang mas detailed yung instructions mo, mas accurate yung presentation, PDF, or kahit anong task na ipapagawa mo. So ayan, quick tip lang. Okay, isa pang way para gumamit ng AI sa pag-build ng presentations is i-connect mo si ChatGPT sa Zapier at Gamma para automatic gumawa ng slides. Kung hindi ka pa nakakagamit ng Zapier before, automation platform siya na nagko-connect ng maraming apps together like ChatGPT at Gamma, which is isang presentation making platform. So para mabigyan kayo ng idea kung ano talaga yung kaya niyang gawin, nandito ako ngayon sa website ng Zapier. Tapos sa gitna ng screen makikita nyo yung AI Copilot. Kunwari gusto natin gumawa ng presentation sa Gamma every single time na may bagong call recording transcript from Zoom. So ipapaste ko lang yung instructions na sinulat ko kanina, tapos pipindutin ko yung start building. From there makikita mo na si Zapier na yung gumagawa ng lahat. Siya na yung nagsisetup ng automation para sa atin na pwede naman nating i-tweak kung kailangan. Usually a few minutes lang para ma-finalize lahat. Okay, so ngayon, tapos na siya. Pwede na nating baguhin yung ibang details kung gusto natin. And every time na may Zoom meeting, automatic na itong magra-run. Kukunin niya yung transcript, ipapasa kay ChatGPT para i-analyze, tapos gagawin niyang presentation sa Gamma na magmumukhang ganito. Ayan, number 3 naman is deep research mode. Para talaga tong analyst. So, hindi mo na kailangan mag-hire ng someone na sobrang experienced sa analysis at deep research. Kaya niyang mag-browse ng web, mag-check ng sobrang daming articles at websites, tapos gumawa ng concise na report at analysis para sa atin. Kunwari, gusto nating matuto about EVs sa US for 2026. Gagawa lang tayo ng prompt. Papunta tayo sa agent mode. Pwede mo ring piliin yung deep research. Pero since about agent mode tong video, yun yung pipiliin ko. Tapos click submit. Mabilis niyang iba-browse yung web at kukunin yung pinaka-relevant na data para makagawa ng report. Honestly, kung akong gagawa ng report, baka abutin ako ng 3 hours. Pero sa ChatGPT agent mode, ilang minutes lang. Sobrang galing niya sa ganitong type ng deep research at paggawa ng documents. Madalas ko tong gamitin kasi wala talagang way na mababrowse ko yung web ng ganito kabilis. Hanapin lahat ng sources at buuin tong report mag-isa. Yung fourth way para gamitin ang ChatGPT agent mode is as a trip planner. Feeling ko maraming makaka-relate dito kasi isa sa biggest headache ko ay pag nagpa-plan ng trip is sobrang daming information overload. Ang daming pwedeng gawin sa isang vacation tapos nadadagdagan lang yung stress sa dapat masayang experience. Kunwari, mag-type tayo ng 5-day trip to Japan for under $2,500. Sabihin natin kung anong type ng activities gusto natin, cultural experiences, nature, hotels, mga gusto nating makita like shrines, sushi spots, tapos ilagay din natin kung saan tayo manggagaling. Kaya niyang gawin lahat ng research na yan para sa atin. Exactly ganito yung ginagawa ng executive assistant para sa boss nila. Hahanapin nila yung flights sa specific dates tapos gagawa sila ng spreadsheet or breakdown. So kung detailed yung prompt mo, gagawin niya rin yun. Bibigay siya ng full breakdown ng cost at lahat ng kailangan mong malaman. So ayan, may kita mo na gumawa na siya ng 5-day itinerary. Talagang kinoconsider niya yung budget natin, right? 3-star hotels lang yung sinama niya. Ngayon pwede natin kunin tong spreadsheet, magdagdag pa ng sarili nating research. Pero honestly, sobrang laking tipid ng oras sa initial information gathering. Tapos nakapresent pa siya sa sobrang dali basahin na format. And again, parang may sobrang bilis na assistant ka lang na gumagawa ng lahat para sa'yo. Pwede rin tayong gumawa ng ganito. Sabihin natin, I need a place to stay in Paris from this date to this date. Ito yung budget namin, open kami sa Airbnbs at hotels, create a spreadsheet ng best options ko. Kami ng girlfriend ko at small dog yung kasama. Pwede rin tayong maglagay ng preferences like modern style at specific area. Sabihin ko tong area na to. Ayan, ilan lang to sa mga ways para gamitin ang ChatGPT agent mode. Kayong bahala kung gaano kayo ka-creative. Basically, isipin mo lang kung meron kang assistant na sobrang talino, anong mga task yung ipapagawa mo sa kanya. Kasi sigurado ako may 100 plus na bagay na dapat kang ginagawa ngayon na pinopostpone mo lang. Kaya niyang gawin yung marami dyan para sa'yo. Oo, kailangan mo pa rin siyang i-prompt pero yung time na gugugulo
gugugulin mo compared sa ikaw na yung gagawa ng lahat, grabe yung different. Obviously, makakatipid ka ng hundreds of hours. Okay, isa pang use case ng ChatGPT agent is gamitin siya as a financial analyst. Kaya niyang magbasa ng spreadsheets at documents tapos i-analyze talaga. Kunwari, sabihin ko, here is my monthly spending data. Analyze it and give me suggestions kung paano ako makakasave ng $300 per month. Kaya highlight mo yung areas na sobra akong gumagastos. I-click natin yung plus icon, add a file, tapos i-upload ko tong spreadsheet. And pwede niya na tong i-work on. Pwede rin to for business. Kunwari, mag-upload tayo ng profit and loss statement for this month. Sabihin natin, please analyze and give me a full report. Add file ulit, Production 1 Ventures P&L for this month. Sinabi ko na sa kanya na financial analyst siya. So, alam na niya yung role niya. Babasahin niya yung document at gagawa siya ng detailed report para sa atin. Okay, sixth way naman para gamitin ng ChatGPT agent is for content creation. Kunwari, sabihin natin, I want to create a YouTube video titled How to Save Money in Your 20s. Mag-reference ng top videos ng ibang creators na may same title. Help me write a script outline, SEO optimized title, thumbnail ideas, at posting schedule. Kung content creator ka tapos hindi mo ginagamit ang ChatGPT, sinasabi ko sa'yo, sobrang dami mong sinasayang na oras. Obviously, hindi rin naman maganda kung AI lang lahat ng gagawa ng content mo. Pero isa sa pinaka-solid na bagay sa ChatGPT is sobrang galing niyang mag-outline ng video. Madalas kasi pag gumagawa ng videos yung iba kung saan-saan napupunta yung topic. Mas okay kung gagamitin mo si ChatGPT para tulungan kang i-structure yung video mo para ma-deliver mo siya sa pinakamaayos na format. Kaya rin niyang mag-check ng maraming videos. Kumuha ng best ideas, tapos from those ideas, bibigyan ka niya ng inspiration para makagawa ka ng sarili mong version. Okay, next great way para gamitin ang ChatGPT agent is an outreach agent. Basically, parang tao na gagawa ng cold emails para sa'yo, and sobrang daming use cases nito, lalo na kung may business ka. Kunwari, gawin natin to. Find a list of 10 micro-influencers sa online coaching space. Dapat may 10 to 30,000 followers sila sa Instagram. Hanapin yung email nila at gumawa ng personalized email para sa bawat isa. Sa email, lagyan ng specific na reference na nakita mong post nila. Tapos, ang goal is i-pitch yung done for you YouTube service natin. Kung nakakonect yung Gmail mo, kaya niyang gumawa ng drafts para sa'yo. So, pag login mo sa email, i-review mo na lang tapos send. Pwede rin ipasend diretso kay ChatGPT agent. Pero mas gusto ko na i-review ko muna. So, ang gagawin niya, magre-research siya ng micro-influencers na pasok sa criteria, tapos gagawa siya ng personalized email para sa bawat isa at isa-save as draft para sa'yo. Lagi kong sinasabi, the more emails you send, the more money you make. Pero yung manual research at pag-send ng personalized email, sobrang time-consuming. Instead na mag-hire ka pa ng tao para gawin yan, pwede mong ipaubaya kay ChatGPT. Isa pang cool AI outreach method na gusto kong ipakita is paggamit ng Zapier at Synflow para gumawa ng workflow na nag-automate ng outreach calls. Dito, ipapaste ko yung prompt na magko-connect ng Google Sheet ko sa Synflow, tapos gagamit siya ng AI para gumawa ng personalized phone calls sa customers. Makikita mo, nilagay ko yung Synflow ID ko na makukuha mo kapag nag-sign up ka na. Tapos i-click ko ulit yung start building at ilang minutes lang, tapos na. Ngayon na tapos na yung workflow, kukuha siya ng records from Google Sheet na i-connect ko. Tetest ko siya by a fake contact sa sheet. Then, sa Synflow account ko, makikita mo na may attempt ng phone call. Pero since fake contact lang to for the video, syempre hindi rin nag-push through yung call. Ngayon, yung 8th way para gamitin ang ChatGPT agent, gusto ko talaga siyang gamitin as recurring information compiler agent. So, pwede tayong gumawa nito. Every day at 8 a.m., search Zillow for 2-bedroom apartments sa Los Angeles under $2,800 per month. Pa-prioritize yung in-unit laundry at parking. So, basically, sinasabi natin sa kanya na every single day sa specific time na to, i-run mo tong ChatGPT agent at gawin mo tong task na to. Kakalipat ko lang recently sa bagong place. Tapos, chinecheck ko yung Zillow halos araw-araw. Minsan, multiple times pa. Sinusubukan kong mag-run ng ganitong script at sobrang laki ng natipid kong oras. Instead na mano-mano kong tinitignan yung map at lahat ng apartments na baka ma-miss ko pa, pwede kong iset yung very specific criteria tapos siya na yung magko-compile ng info para sa akin. So, may Google Doc na sinasend sa akin everyday at dahil doon, nahanap ko yung current place na tinitiran ko ngayon. So, yeah, ang cool ng use case na to. Kung naghahanap ka naman ng bagong trabaho, pwede mo ring ipa-search kay ChatGPT agent yung job listings na pasok sa criteria mo. Kunwari, naghahanap ka ng position. Pwede mong ilagay yung keywords like marketing manager, growth marketer, performance marketing. Sabihin mo, gusto kong remote-based lang, minimum salary, $90,000 a year, at posted within the last 24 hours. So, every day at 7 a.m., gamit tong prompt na to, magsasearch siya ng jobs na pasok sa criteria mo, tapos isasend niya sa'yo. Pwede mong specify kung gusto mo via Google Doc or email. Ikaw ang bahala. Same thing din kung bibili ka ng kotse. Currently, naghahanap ako ng very specific na car
car. So meron akong ChatGPT agent na nagra-run everyday. Nagsisearch ng bagong listings na pasok sa criteria ko, tapos sinisendan niya ako ng email. So tulad ng sinabi ko, parang CEO ka na ngayon, may team ka na nagtatrabaho para sa'yo. Yung pinaka-challenge lang talaga is isipin kung ano yung bagay na kailangan gawin. Gumawa ng prompt at iset up yung agents na magra-run. Importante na tuloy-tuloy silang mag-run kung recurring task siya. Lahat naman ng buhay natin parang business din. Pwede siyang patakbuhin in a more efficient way. So gamit tong mga specific use cases ng ChatGPT agent, malaki talaga yung magiging impact sa daily life mo. Kapag naka-on yung agent mode tapos bumaba ka dito, makikita mo yung iba't ibang suggested prompts na pwede mong gawin. Makikita mo rin yung different types of reports na kaya niyang i-generate para sa'yo. Helpful to kasi maraming tao ang hindi nare-realize na kaya niyang gawin halos lahat. So pag nakakita ka ng ganitong ideas, mapapaisip ka na, ay pwede ko palang gamitin si ChatGPT agent para gawin to or gawin to. Pagdating sa actions, marami pa rin hindi nare-realize ang iba na pwede mong gamitin ang ChatGPT agent para mag-book ng flights, pwede mo rin siyang gamitin para gumawa ng Google Map na may iba't ibang bakeries, pwede ka rin magpa-schedule ng rides, ang daming cool na bagay na normally executive assistant yung gumagawa para sa'yo. Lahat ng actions na yan, kaya talagang gawin ng ChatGPT agent. Kailangan mo lang ng konting time para matutong magtiwala sa kanya at matutong gamitin siya ng maayos. Pero pag medyo naglalaro ka lang with it, within about a week, magkakaroon ka na ng solid na grasp kung paano siya gamitin sa daily life mo. At magsisimula ka talagang makakita ng huge results. Sobrang powerful tool ng ChatGPT agent para sa kahit sino sa mundo. Dahil sobrang versatile niya, kahit anong klase ng tasks meron ka, kahit anong type ng life or business ang meron ka, kaya niyang tulungan. Imaginein mo na lang kung gaano ka ka-efficient sa life kapag kinonect mo si ChatGPT or Synflow sa Zapier Copilot para gumawa ng automations. Kung gusto nyong i-check yung Zapier, may link ako sa baba. Super solid tool siya na madalas kong ginagamit sa businesses ko. Anyway, sana naging helpful tong video na to. Gusto ko ring mag-thank you sa Zapier for sponsoring this video. And alam kong madami tayong na-cover. So maglalagay ako ng more resources sa video description. Meron din kaming AI community sa school, currently free sumali. Encourage ko kayo na mag-join dun. Nag-share kami ng iba't ibang templates, workflows, latest AI news, plus maraming business at finance stuff. Lahat yan para matulungan kayong magkaroon ng financially successful life. Thank you so much sa panonood and magkita tayo sa next video. Peace!